Hallelujah. Kung mayroon tayong Biblia, mga kapatid, ay basahin natin. Laro, kami sa kamin ko. Verse 9. Ecclesiastes, chapter 8, verse 5. Tayo tumayo lahat, mga kapatid, bilang paggalang sa salita ng ating Panginoon. Praise God. At kung mayroon tayong Biblia, mga kapatid, ay basahin natin sa Ecclesiastes, chapter 8, verse 5. Ano sa Tagalog yung Ecclesiastes? Pananaghoy. English na pala. Okay. Praise God. Sa mga walang Biblia, mga kapatid, ay pwede nating basahin dito sa screen. Pero kung mayroon tayong Biblia, babasahin natin sa ating Biblia. Praise God. At tayo magbasa, mga kapatid, Ecclesiastes chapter 8, verse 5. Whoso keepeth the commandment shall feel no evil thing. And a wise man's heart discerneth both time and judgment. Sa Tagalog, meron ba yan, Sister Gilin? Wala. Meron na? Praise God. Hallelujah. Sa Biblia ko, ang nag-iingat ng utos ay hindi makakaalam ng masamang bagay. At ang puso ng pantas ay nagbubulay ng panahon at kahatulan. Praise God. At ang aking pamagat ng aking ituturo, mga kapatid, ay Nasaan yun? Panahon at kahatulan. Praise God. O kaya oras at paghuhukom. Praise God. Panahon at kahatulan. Praise God. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang manaming banal. Oh, hallelujah, Jesus Christ. Panginoon, hallelujah. Sa araw na ito, Panginoon, O God, kami, O God, ay mag-aaral ng iyong salita. Hallelujah. Malaya ka, Panginoon, O God, sa aming kalagitnaan, O Diyos. At kumilos ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng aming mga pangangailangan sa umagang ito. Lahat ng dumalo, Panginoon, O God, hallelujah, ay mayroong hinaharap. Praise God. May iba-ibang sitwasyon ang aming kalagayan. At kailangan, O God, ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, O God, at malaya ka, Panginoon, O God, na kumilos sa aming kalagitnaan at Panginoon, mangusap ka sa bawat isa sa amin at i-bless mo, God, ang lahat, Panginoon. Buksan mo, God, hallelujah, ang aming mga mata, Panginoon, ang aming mga tainga at ipata. Be open, O God, hallelujah. Buksan mo, God, ang durumawa ng langit at ibuhos, O God, ang masaganang pagpapala mo sa iyong mga anak, Panginoon, O God. Salamat, O Diyos. Pinupuri ka namin. Tinataas ka namin. In Jesus' name. Amen. Praise God. Hallelujah. Pwede na tayong makaupo, mga kapatid. Praise God. Ngayon ay Sabado. At ako yung pang-Sabado. Kasi ang nanay ko sa Baptista. Kaya pag Linggo, ang asawa ko, pang Linggo, Catholic.
Pero ang nanay ko sa Batista, kaya pang Sabado yung schedule ko, mga kapatid. Tandaan natin, pag Sabado ako. Praise God, hallelujah. Mga kapatid, yung nabasa natin kanina, na sino man, sabi niya dito sa verse 8, ang nag-iingat ng utos ay hindi makakaalam ng masamang bagay, at ang puso ng pantas ay nagbubulay-bulay ng panahon at kahatulan. Praise God. At mga kapatid, masubukan na ba natin na pinagbilinan? Yung mga magulang natin, may bilin ba sila? Subukan natin. Ang sabi ni tatay, mga kapatid, ay mamaya anak, pagkatapos ng service nyo ay uwi ka kaagad. Dahil mayroon tayong pupuntahan. Diba? Bilin yun, mga kapatid. Amen? Tapos, pag yung bilin, binilinan ka, hindi mo tinupad, yung mangyayari. Praise God, hallelujah. Magagalit yung may bilin. Praise God. At kaabilin. Praise God, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Kaya, para malaman natin yung panahon at kahatulan, mga kapatid, o judgment, ay para sa ating mga Kristiyano, dapat tayo ay magbabasa ng salita ng ating Panginoon. Amen? Praise God. May mga benefits, mga kapatid, na mababasa natin ang salita ng Diyos. Praise God. At malalaman mo, mababasa mo ang utos ng Diyos pag binuklat mo itong mga Biblia natin. Amen? Praise God. Hallelujah. Sino yung mga may Bible dyan, mga kapatid? Bible sa app? Bible sa app. Ilan lang. Cellphone app. Mayroon kayong mahirap kasi pag magbasa ka sa cellphone, hindi ka makapag-gaganyan, mga kapatid, kung iba yung scroll sa yung pagbuklat, mga kapatid. Kaya iba yung may Biblia. Mas maganda pag may Biblia, may cellphone ka pa, mga kapatid. At dapat sana pag magsimba tayo, mayroon tayong sariling Biblia, mga kapatid. Pag mabigat, okay lang yung itong cellphone natin kapag mayroong nakalagay dyan na Bible. Praise God. Hallelujah. At dito, mga kapatid, praise God, at kung alam mo ang utos ng Diyos, hindi ka matatakot kay Satanas. Praise God. At hindi ka matatakot sa masamang tao, sa mga masamang mangyayari sa buhay mo o sa mundo, kasi may pinanghahawakan ka ng utos ng Diyos. Amen? Praise God. At kahapon, mga kapatid, kami ay nagkaroon ng fasting at yung mga nangako na pupunta dito ay walang dumating. Praise God. Yung isa walang dumating. Si Brother Delmer lang ang dumating at saka yung mga taga rito. Praise God. At doon kahapon, mga kapatid, doon ko nalaman, may natutunan ako kahapon. Hindi lang yung ako yung nagturo, kundi ako yung naturuan kahapon. Dahil sabi ni Tatay Roland, mga kapatid, napansin niya, sabi niya, sa kanyang pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos, mga kapatid, ang sabi ni Tatay Roland, sabi niya, napapaisip ako, sabi niya, kapag may tumayo daw dito sa pulpito at ang sinasambit lang ay Panginoon, tandahan daw natin na ang Panginoon, dalawa, may Panginoon ng liwanag at mayroong Panginoon ng kadiliman, sabi ni Tatay Roland. At saka sabi niya, pag binabanggit natin na ang pangalan ay Jesus lang, sabi ni Tatay Roland, yung asawa ni Sister Imelda, sabi niya, ang pangalan niya ay Jesus din. Maayutan, amay Jesus di man, maayutan, buwanges, masigarilyo. Kapatid, kung yun ang binabanggit mo na Jesus,
Ha? Kaya yung tumatay dito, yung Panginoon, Panginoon, ang Panginoon ay kumplituhin nyo raw, sabi ni Brother Roland, pag nagsabi kayo, Panginoong Hesus Kristo, o kaya Panginoong Jesus na taga Nazaret. Naka-address yun sa ating Panginoon. Amen? Panginoong Hesus Kristo. Yun ang natutunan ko kahapon at maganda mga kapatid pag ang isang tao pala ay nagbubulay-bulay. Amen? Kapag nagbasa, paggising mo ng umaga mga kapatid at nagbasa ka na at nagbubulay-bulay, mayroong ipapaalam ang Panginoon sa iyo. Amen? Praise God. Hallelujah. Mawawala sa isip mo kapag ikaw ay nagbasa, mawawala sa isip mo ang mga bagay na wala ka. Yung kadalasan na ang iniisip ng tao yung wala sa iyo. Praise God. Hallelujah. Pag yung iniisip natin, pag iniisip natin pera, pag wala kang pera, iniisip mo yung pera. Di ba, Nanay Lita? Kadalasan yun ang iniisip natin. Pag walang yung mga kadalagahan at mga binata, walang juwa. Kapag hindi ka nagbasa, yun ang mga iniisip mo kaagad, yun ang pumapasok sa isip mo. Ano? Wala akong pera. Yun ang iniisip mo pag wala. Hindi ka nagbasa ng Biblia. Ano pa mga kapatid? Mga bagay na wala sa iyo, yun ang iisipin mo. At praise God, kapag ikaw ay nagbasa mga kapatid, mawawala sa iyo yung ugali mo rin na tisurin pag ikaw ay matitisurin. Kapag nagbasa ka pa, kasi ang isipin mo, yung salita ng Diyos, mga kapatid, tutunawin niya yung mga bagay na toxic na nandito sa ating mga utak. Amen? Praise God. At ano pa? Mawawala sa isip mo ang iyong kaaway. Mahirap may kaaway mga kapatid, lalong-lalo na pag kayo ay nagsalubong. Kapag kayo ay nagkasalubong kayong magkaaway, naku, lilihis ka mga kapatid dahil meron kang kaaway. Praise God. Mahirap mga kapatid. Hallelujah. Makikipag-peace ka lang sa iyong kaaway, mga kapatid, kapag ikaw ay nagbasa ng Biblia. Praise God. Ano pa mga kapatid, sa mga may asawa, madalas nag-aaway ang mag-asawa, madalas nagtatampuhan. Pero kung hindi ka nagbasa, naku, away dito, away doon ang inyong gagawin. Kasi wala. Yun ang benefits na nandito sa ating Biblia. Praise God. Kaya mahalaga na tayo ay laging magbasa araw-araw. Praise God. Ginagamit mo yung oras mo sa Diyos, praise God, at mas maganda kaysa kung ano-ano yung mga iniisip mo, kung ano-ano yung pumapasok sa isip mo. Ang tawag doon ay idol. Naka-idle ka lang. Alam niyo yung motor, hindi tumatakbo, pero pinaandar mo, nandoon lang siya. Naka-idle lang, gumaganon lang. Ganyan ka mga kapatid. Pag, hallelujah, hindi mo ginagamit ang oras mo sa Panginoon. Kung wala tayong gagawin, mas maigi mga kapatid, kung sawa na pagod na yung mata sa kaka-scroll mo ng cellphone, kapapanood mo ng cellphone mo, magbasa ka naman. Magbulay-bulay ka, mag-isip ka mga kapatid, kung ano yung binigay ng Diyos na binasa mo, yun ang pagbubulay-bulayan mo. Amen? Di ka masaya. Praise God, mga kapatid, pag ikaw ay may kaaway. At siyempre, pag may kaaway ka, masama yung loob mo, masama yung nasa isip mo, madadamay pati yung mga nasa katabi. Mga kapitbahay mo, madadamay sila. Madadamay pati girlfriend mo o boyfriend mo, madadamay sila dahil mainit ang iyong ulo, hindi ka nagbasa ng Biblia mo. Amen? Amen ba mga kapatid? Praise God. Mapalad tayo mga kapatid dahil ang Biblia hindi Griego o kaya hindi Hebrew, kundi
ito ay may English at saka may Tagalog. Sayang nawala yung Pangasinan na Biblia ko eh. Kung mayroon sana yun, hindi ko alam kung saan na napunta yung Biblia ko na Pangasinan. Malaki yung mga kapatid, ganito. Biblia ng nanay ko yun. Sana ibabasa ko yun sa inyo. Praise God. Hallelujah. Kaya, yung mga kapatid, at kung alam mo na ang utos ng Diyos, hindi ka matatakot gaya ng sinasabi ko sa inyo. Hallelujah. Sa mga mangyayari sa hinaharap. Dahil pag nagbasa tayo ng Biblia, mga kapatid, pinapatalino tayo ng Diyos. Pinahasa natin ang ating utak sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen ba, mga kapatid? Praise God. Hallelujah. Dahil pinatalino ka ng Diyos, praise God, magkakaroon ka ngayon ng discerning spirit. Ano yung discerning spirit? Halimbawa, makikita ko si Sister Shara. May yung discerning spirit na tinatawag, mga kapatid, pag yung tao nakaharap mo, mga kapatid, ay ang bilungot sa lupa to, meron mga ganun. Punong-puno yun ng problema. Amen? No, akakulisan na may akimulis-gulis so muling to dyan, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Madidiscern mo ngayon kung sino yung kaharap mo, mga kapatid. At yun ang benefits ng nagbabasa ng Biblia dahil bibigyan ka ng Diyos ng discerning spirit. At kapag may discerning ka, mga kapatid, malalaman mo o madiditik mo yung tama at mali. Praise God. Yung kung ang sinasalita niya ay negative o positive. Malalaman mo yun, mga kapatid, dahil nadidiscern mo siya na sa pamamagitan ng kanyang aura, sa pamamagitan ng kanyang salita, at sa pamamagitan ng kanyang itsura. Amen? Praise God. Hallelujah. Kapag wala kang discerning spirit, mga kapatid, mahirap at delikado. Dahil, mga kapatid, kasi sabi ng Biblia, may tila matuwid sa iyong paningin, ngunit ang dulo nito, kapahamakan. Akala natin, pag wala tayong discerning spirit, okay lang. Tama yung nasa nakikita natin, naiisip natin tama, pero yun pala, kapahamakan. Ikapapahamak mo, mga kapatid. Ano pa, mga kapatid? Ang kagandahan ng may discernment, mga kapatid, ay malalaman mo ang iyong oras o kayang orasan. Malalaman mo ang panahon, mga kapatid. Praise God. At dito, mga kapatid, pag alam mo yung oras na sinasabi ni Solomon, mga kapatid, hallelujah, ay alam mo kung paano ito tumatakbo. Alam mo kung ano yung nangyayari, nadidiscern mo kung ano yung mga nangyayari sa iyong kapaligiran. Praise God. At, mga kapatid, kung wise ka na tao, mararamdaman mo o malalaman mo ang takbo ng iyong orasan. Importante ang orasan, mga kapatid, at mapipil mo o malalaman mo pati oras na malapit na ang paghuhukom. Amen? Praise God. Hallelujah. Ang salita ng Diyos ay magsisilbing guide natin sa paglalakbay natin sa mundong ito. Praise God. Hallelujah. Sabi ng Joshua chapter 1 verse 8, sabi niya, "This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success." Yun ang Joshua 1 verse 8, mga kapatid. Nandun yung ma-observe mo daw kung ano yung mga nangyayari sa iyong kapaligiran. Makikita mo, mga kapatid, nadidiscern mo o na-oobserbahan mo, hallelujah, gaya ng may gira, mga kapatid, gaya ng may nag-aaway-away, may nagpapatayan, mayroong nag-aasawaan, mayroong
lalaki sa lalaki, mayroon sa babae, nadidiscern mo daw yun. Mga kapatid, nandoon yung mga kabataan, matitigas ang ulo. Nandoon mga kapatid na ang tao mabibilis. Praise God. Lalong-lalo na ang oras, mga kapatid, napakabilis. Dahil mga kapatid, halimbawa kung ikaw ay nagtatrabaho bilang call center, mga kapatid, yung oras, importante. Mga kapatid, praise God. At minsan, mga kapatid, hindi mo na alam kung gabi o araw, mga kapatid, pati yung tulog mo. Iba yung takbo, mga kapatid, pag ganun ang trabaho mo. Pero kung madidiscern mo, mga kapatid, ang mga bagay na ito, kapag alam mo yung nagbabasa ka ng Biblia at alam mo yung oras at panahon natin. Praise God. Kapag di mo kabisado, halimbawa mga kapatid, kung may pupuntahan ka at di mo kabisado ang iyong pupuntahan, gagamit ka ng GPS. Mga kapatid, anong tawag doon, Sister Belen? Google Map. Waze, mga kapatid, gagamit ka para alam mo kung saan ka pupunta. At isa pa, mga kapatid, magtatanong ka, mga kapatid, kung ano, tama ba ang iyong pupuntahan at tama ang iyong dadaanin. Praise God. Alamin natin ang salita ng Diyos para hindi tayo mawawala sa daan na ating tinatahan. Bilang Kristiyano, mga kapatid, importante ang salita ng Diyos para alam natin kung saan na tayo. Amen? May mga kiss. Praise God. Hallelujah. Jesus is the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father except through me, said the Lord of hosts. Ang Panginoon, mga kapatid, ang katotohanan, ang buhay, at the truth and the life. Siya ang daan, mga kapatid. Praise God. Na-realize ko, mga kapatid, na nung pinanganak ang ating Panginoong Jesucristo, mayroong 3 wise men, mga kapatid, na galing sila ng east, mga kapatid. At sila, mga kapatid, ay pupunta doon sa Bethlehem, kung saan ipapanganak ang ating Panginoong Jesucristo. At itong mga 3 wise men, mga kapatid, ay mayroon silang palatandaan na star, na saan nakikita nila, natatanaw nila yung star, mga kakaibang star, mga kapatid, na kung saan doon ipapanganak, doon nakatapat, ipapanganak ang Misaya. Praise God. Ginamit ng Panginoon yung star para makita nila, ma-discern ng 3 wise men na ito ang kanilang pupuntahan. At naroon ang Panginoon, nakatapat yung star doon sa lugar na ipapanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, praise God. Hallelujah. Yung dito, mga kapatid, sa mga nangyayari, mga kapatid, dito sa ating mundo, dito sa parte ng East at saka sa Middle East, mga kapatid, na karamihan yung Israel, mga kapatid, ay napapalibutan pala ng mga Muslim countries. At alam nyo, mga kapatid, napansin ko, pag Muslim, mayroon po silang sign. Anong sign ng Muslim, mga kapatid? Mayroon silang buwan at bituin. Mga kapatid, sa taas, sa simbahan nila, mga kapatid, sa pinagsasambahan nila, mayroong buwan at saka bituin. Sa Kristiyano naman, anong nakikita natin? Cross. Praise God. Hallelujah. Mayroon akong experience, mga kapatid, nung nasa Malaysia ako.
nung nag-abroad ako sa Malaysia, mga kapatid, mayroong isang gabi na malaki ang buwan talaga. May sulaw, panda, o kaya pulmon. Ngayon, mga kapatid, itong buwan na ito, malaki. Sabi ko sa kaibigan ko, labas tayo, Jerry, labas tayo. At pupunta tayo sa, tingnan natin kasi maliwanag ang buwan, sabi ko. Alam niyo, nung lumabas kami ng apartment na tinitiran namin, nakita namin may mga dalaga na nasa labas din. Ang daming mga dalaga, yun yung mga nagtratrabaho kasi sa Malaysia kasi, kung ang maganda sa Malaysia kasi kung factory lahat. Tapos, doon sa factory, malapit sa factory, may mga bahay. Hindi pwede yung halo-halo. Yung pabrika, mayroong bahay, hindi pwede. Sa kanila, kung pabrika lahat. Kung bahay lahat. At saka, halimbawa, mga kapatid, yung bahay na ito ay dinisign na hanggang dyan lang sa poste, hindi mo pwedeng dudugtungan. Magpapaalam ka muna sa gobyerno. Wala kang babaguhin pag ikaw ay tumira doon sa ginawa nilang bahay. Ganon sila, mga kapatid. Kaya nung lumabas kami, paglabas namin ng kalsada ng kasama ko, nakita namin ang daming dalaga, yung mga nagtatrabaho sa factory, mga kapatid, nandun sila sa labas at nakatingala sa buwan. Dahil curious kami ni Jirin, lumapit kami, doon ko nakita, mga kapatid, yung mga dalaga, nagguhit sila ng mga puti dito sa mukha nila, may guhit. Ginuhitan nila ng puti itong mukha nila na nakaganon. Tapos, doon pala, sasambahin pala nila yung buwan. Ay, matindi, sabi namin, pinagmasdan namin, basta nung malaki yung buwan, pinagmamasdan nila, lumabas sila. Ibig sabihin, mga kapatid, nagmarka sila, may worship na nangyayari sa kanila. Mga dalaga. Pero nung papalapit na kami, nakita nila kami, pumasok na sila. Ha? Baka sabi nila, may demonyo. Ha? Oh, may demonyo, pasok na tayo. Siguro, yun ang nasa utak nila. Pumasok na sila, mga kapatid. Pero nakita ko na nag-worship sila talaga sa buwan. Mga kapatid. Kaya yun ang Muslim, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, hallelujah, dito mga kapatid, pag mga Muslim na ito na nakapalibot sa Israel, ang Israel lang ang Jewish, ang Hebrew, at ang anong tawag doon? Sister Belen? Hebrew, Jewish, at saka Israel. Baka hindi natin alam yung Jewish, Hebrew, at saka Israel. Ano ba yung Israel, mga kapatid? Yung Israel ay galing sa salitang Hakub. Mga kapatid, tama, Sister Belen? Galing sa salitang Hakub. Bakit naging Israel? Dahil pinalitan ng Diyos yung pangalan ni Hakub dahil siya ay mandaraya. Mga kapatid. Ano yung Hudyo, yung Jewish? Sila ay galing ng Judah. Amen? Praise God. Judah. At saka ano yung isa? Yung Hebrew naman, yun yung salita nila. Amen? Kaya alam natin, pag Griego o Hebrew salita, pag halimbawa, mga kapatid ay si Sister Belen, sabi ko, Pangasinan ka ba?
Pero Pilipino siya, isa siyang Pilipino, pero Pangasinan siya, Pangasinansi. Ganun mga kapatid, praise God. Sa kanila, Israel sila, pero ang salita nila, Hebrew. Hebrew ka, sabi nila. Ibig sabihin, Pangasinan ka, hindi, Ilocano, Bulinaw ka ba? Bulinaw? O kaya, Ilocano ka ba? Ganun, Hebrew pala ang tawag doon. Pero pag yung Jew, galing sila ng Judah. Lahi ni Judah. Sa 12 tribe of Israel na anak ni Jacob, galing sila sa lipi ni Judah. Kaya tinawag sila na Hudyo. Alam na natin mga kapatid, yung kaibaan mga kapatid sa araw na ito. Kaya mga kapatid, insulto mga kapatid sa parte ng Diyos mga kapatid sa Israel, isa lang ang Kristiyano, isa lang ang Hudyo, kaya Israel sila ay sumasamba sa buhay na Diyos. Pero yung mga nakapalibot sa kanya, mga kapatid, ay sumasamba sa araw sa Muslim kay Muhammad. Kaya mga kapatid, insulto sa Diyos, mga kapatid, sa prophecy, sa Revelation chapter 8, verse 10 to 11, mga kapatid, na sambahin mo yung araw, pero hindi mo sinasamba yung gumawa ng araw at buwan. Nakuha niyo, mga kapatid, sinamba nila yung araw, pero hindi nila sinamba ang gumawa ng araw, ang lumikha ng araw at bituin, mga kapatid. Kaya sa Revelation chapter 8 verse 10, ang sabi niya dito, mga kapatid, and the third angel sounded, and this fell a great star from heaven, burning as it were a lamp, and it fell upon the third part of the rivers and upon the fountains of water. Dito mga kapatid, dito sa 21 na salot, mga kapatid, na ipapadama ng tao na during Great Tribulation, mga kapatid, kasi mayroon tayong 7 years Great Tribulation. Ang 3.5 ay si Antichrist ang maghahari. Tapos sa 3.5 naman, mga kapatid, ay yun yung pagbuhos ng salot dito sa mundo. At ang salot na ito ay tinatawag na 7 trumpets, 7 vials, at saka 7, ano yun? 7 seal. 7 trumpet, 7 seal, at saka 7 vial. Yun mga kapatid, magaganap itong 21 na salot within 3.5 years. Sunod-sunod yan, mga kapatid, na salot. At dito, mga kapatid, sa 7 trumpet, mga kapatid, under 7 trumpet, nandoon, mga kapatid, yung star, sabi ng Biblia, na ang pangalan ay wormwood. Yung star na ito ay itatama niya sa mundo, mga kapatid. At 1/3 na population ng mundo mamamatay. Praise God. At doon, mga kapatid, sa wormwood na ito, mga kapatid, na sinasamba ng mga Muslim, yun ang ibabalik ng Diyos sa kanila. Ito sinamba nyo ito ito ang para sa iyo. Tingnan nyo, mga kapatid, Kaya kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia, minsan, mga kapatid, mayroon tayong mga ginagawa, hinahayaan lang tayo ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Pero sa huli, tatanggapin mo yung consequence. Praise God. Akala natin, tama, nagkasala tayo, mga kapatid, sa Panginoon. Akala natin okay na, pero yung pala, mag-aani tayo sa hinaharap. Praise God. Hallelujah. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kaya mga kapatid, hallelujah, sinasabi ko ito dahil ang panahon at kahatulan, malapit na kung alam natin.
Kung magbabasa tayo talaga, alam natin yung mga nangyayari sa kapaligiran natin, malalaman natin mga kapatid na ang pagbabalik ng Panginoon malapit na. Amen? Praise God! Hallelujah! Kaya mga kapatid, anong solusyon para sa ating mga Kristiyano? Ang solusyon dito mga kapatid, kailangan makasama tayo sa rapture na darating. Kailan mangyayari yung rapture mga kapatid? Yung tatlo ang pinaniniwalaan sa rapture mga kapatid. Ito yung pre, mid, at saka post-rapture. Yung pre-rapture mga kapatid ay bago magkaroon ng tribulation, rapture muna. Pero yung mid-rapture mga kapatid, dadanasin mo muna si Antichrist, makikita mo si Antichrist at saka irarapture ka after 3.5. Pero yung post mga kapatid, nakita mo na si Antichrist, nadanas mo yung 21 salot, saka ka irarapture. Mali mga kapatid. Mali. Kaya yun mga kapatid, ano bang purpose ng rapture para sa atin? Ang rapture mga kapatid ay para tayo ay ilihis mga kapatid sa darating na tribulation. Ano yung tribulation? Kaguluhan sa buong mundo na hindi pa nangyayari kailanman. Mga kapatid, praise God. Kaya mga kapatid, praise God. Ang mga Israel kasi noon mga kapatid, maalala ko, nung panahon ni Moses mga kapatid ay lahat ng bahay ng mga Israel mga kapatid ay sinabihan sila na lagyan ng dugo dito sa pintuan. Lagyan ng dugo sa pintuan. Para ano mga kapatid? Para may dadaan na salot mga kapatid at mamamatay ang lahat ng panganay. Mula kapanganakan hanggang ilang taon, 10 years old mga kapatid ay mamamatay. O 2 years old mamamatay mga kapatid dahil may salot na kamatayan na dadaan. Pero mga kapatid, lahat ng may dugo ng tupa na ipinahid sa pintuan ng mga Israel, lalampasan ng salot na ito. Kaya tayo mga kapatid, asamin natin mga kapatid sa buhay natin na makasama tayo sa rapture na darating, yung pre-rapture. Bakit mga kapatid? Para hindi natin maranasan itong Antichrist na ito na 3.5 years at saka 3.5 na salot na ibibigay ng Diyos. Imagine nyo, 21 na salot, sunod-sunod. I-divide mo yung 3 years na 21 na salot. Grabe. Makaya mo ba yun? Hindi, walang makakakaya nun. Mga kapatid, yung mag-fasting pa lang, mga kapatid. Hello? Ang sabi ng Biblia, pag wala kang tatak na 666, mga kapatid, sa kamay o sa noo, hindi ka makakabili at hindi ka makakakain. Mga kapatid, nag-fasting lang kami, mga kapatid, sa gutom ko, nakatulog ako eh. How much more yung 3.5 years na parusa ng mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Kaya yun mga kapatid, praise God, yun, ililigtas tayo ng Diyos mga kapatid sa pamamagitan ng rapture mga kapatid. Irarapture tayo ng Panginoon at saka magkakaroon ng kaguluhan dito sa mundong ito. At pag nagkaroon ng kaguluhan, 7 years yan mga kapatid, matagal mga kapatid. Kaya walang makakakaya mga kapatid sa mga maiiwan dito sa mundong ito. Walang makakakaya ng salot na ito na 21 salot mga kapatid. Praise God, hallelujah. Kaya minsan mga kapatid, hallelujah, may mga nagtuturo din na ang rapture daw ay post-rapture. Huwag kayong maniwala dyan mga kapatid. Dahil ang para lang sa mga naiwan yung post-rapture mga kapatid. Hallelujah.
Kung anak tayo ng Diyos, hindi tayo parurusahan mga kapatid, tandaan natin, walang salot na dadaan sa atin pag anak tayo ng Diyos. Ang mayroon sa atin mga kapatid ay salvation, hindi parusa. Amen? May dalawang klaseng judgment din mga kapatid, yung Bema Judgment at saka Great White Throne Judgment. Yung Bema Judgment mga kapatid ay para ibigay yung corona mo. Ano pa? Para ibigay yung mansion mo doon sa langit, mga kapatid. Para ano? Para makakain ka doon sa long table, mga kapatid, kasama mo ang Panginoon. Yun ang Bema Judgment, mga kapatid. Ang Bema Judgment, tutungtong ka sa entablado, mga kapatid, at kukurunahan ka ng Panginoon. At lahat ng makakakita sa ating Panginoon, luluha, mga kapatid. Iiyak ka. Pag makita mo ang Panginoon, kagalakan sa iyo, mga kapatid. Tutulo ang iyong luha, mga kapatid, pag nakita mo ang Diyos na lumikha sa iyo. Amen? Praise God. Hallelujah. Kaya yun, mga kapatid, kapag ipinipilit natin, mga kapatid, yung mali, kapag ang paniwala mo ay post-rapture, ibibigay sa iyo yan ng Panginoon. Kaya kung may mga tao, mga kapatid, na naniniwala sila na ang rapture ay post, hayaan nyo lang sila iparanas sa kanila yung 21 na salot na ito. Amen? Praise God. Gaano kahalaga na malaman natin at sumunod tayo sa utos ng Diyos. Nandito yung Biblia, mga kapatid. Kapag may sigalot din, mga kapatid, kapag may conflict, mga kapatid, sa buhay natin, hallelujah, kapag may nag-away, mga kapatid, at dumating sila sa punto ng baranggayan, nakarating sila ng kaso sa husgado, mga kapatid, walang ibang bubuklatin kundi kasulatan o kayo yung batas, mga kapatid. Praise God. Kaya dito, mga kapatid, kapag tayo naman, pag nagkakaroon tayo ng kaguluhan, nagkakaroon tayo ng karamdaman, gaya ni Nanay sa Taling, sabi niya, dami ko nang nararamdaman, sabi niya, yun pala, mga kapatid, ang kasagutan ay sa kanya ay fasting. Brother Roger, baka itry mo mag-fasting. Kasi, mga kapatid, gaya ng sinasabi ko sa inyo, pag hindi mo naranasan ng nag-fasting, hindi tayo Kristiyano. Hello. Ang Panginoon, nag-fasting siya ng 40 days and 40 nights. Si Moses, nag-fasting ng 40 days and 40 nights. Inuulit niya ulit. Naging 80 days. Tapos, pag tayo ng mga Kristiyano, hindi natin naranasan na nag-fasting man lang, hindi tayo Kristiyano. Hindi tayo lalago. Kasi, ang benefits ng fasting, mga kapatid, ay aalisin niya yung toxic sa iyong katawan. Aalisin niya yung toxic sa iyong kaisipan. Aalisin niya yung mga karamdaman. Tinanong nila, mga kapatid, tinanong ng asawa ko kung ano daw yung motive natin, bakit sila magpapasting. Sumagot sila, kahit si Brother Dilmar. Sabi niya, ano yung sagot ni Brother Dilmar? Sabi niya, bakit ka nagpasting? Sabi nila, mayroon silang kanya-kanyang rason. Pero nung sabi ko sa asawa ko, bakit hindi mo ako tanungin? Sabi niya, ano bang motibo mo, asawa? Bakit ka nagpasting? Sabi niya, gusto ko na bumata at gumwapo pa. Amen? Ang sikreto ng magpapagwapo at magpapaganda, fasting. Kung gusto mo na maganda ka, mag-fasting ka. Amen? Kung bakit walang nagkakagusto sa akin, sabi nyo, mag-fasting ka, Amen? Praise God. Hallelujah. Gaganda kayo, mga kapatid, kapag kayo ay nag-fasting. Amen? Praise God. At babata ang inyong mga katawan. Kasi tatanggalin niya yung toxic sa inyong katawan. Natatakot tayo kasi na hindi kumain. Walang namatay sa fasting. Pero may namatay sa breaking. Bakit? Masiba.
mga kapatid. Si Pastora Sinin, mga kapatid, dito sa Lingayen dati, yung pinakapastura namin sa Lingayen dati, nagpasting siya ng 20 days, mga kapatid, hindi siya kumain. Pero, namatay siya nung siya ay nag-breaking. Bakit? Saan siya namatay? Ate Daling, si Pastora Sinin namatay sa bangus. Amen? Kasi kung nagpasting ka ng 20 days ka rin na hindi kakain ng matigas. 20 days na hindi ka kumain, 20 days din na hindi ka kakain ng matigas. Pag kumain ka, doon nadali si Pastora Sinin, namatay siya sa breaking ng Inkalot Yabangos, Nanay Daling. Kaya delikado. Walang namamatay sa fasting, pero namamatay sila sa breaking. Kaya may proper way, mga kapatid, ng pagpapasting. Tandaan natin, pag hindi na natin alam kung ano yung gagawin natin, solusyon natin sa buhay, magpasting na tayo. Bibigyan tayo ng wisdom ng Panginoon. Amen? Praise God. Noon, mga kapatid, praise God, pag halimbawa papasok kayo sa trabaho, kaya noon, mga kapatid, mag-a-abroad ako, hindi ako maka-abroad. Ang ginawa ko, nag-fasting ako. Amen? Amen? Sabi ng asawa ko, ang asawa ko ayaw ko, sabi niya, ayaw ko sa kanya, hindi niya ako type. Wala siyang gusto sa akin. Pero nung nag-fasting ako, sinagot niya ako. Ganyan ang nagagawa ng fasting. Dahil sa fasting, sinagot niya ako. Mga kapatid. Kaya malaki yung naibibigay ng fasting, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Kaya mga kapatid, hallelujah, kaya tayong mga anak ng Diyos, kapag mayroon tayong mga problema, may katanungan, may hindi naintindihan sa mga nangyayari, alamin natin ang banal na kasulatan. Ito lang yung solusyon, mga kapatid. Magbuklat tayo. Maganda yung nagbubuklat, maganda yung nagbabasa, kaysa yung nakikipagchismisan ka sa iyong kapitbahay. O kaya silpon ka ng silpon, mga kapatid. Bigyan mo naman ng time ang Panginoon para magbasa, mga kapatid, para maliwanagan ang ating kaisipan. Sabi ng Biblia, mga kapatid, darating ang Diyos na walang nakakaalam. Kahit Ama sa langit, walang nakakaalam. Sabi niya, ang Diyos lang ang nakakaalam. Kung nadatnan ka niya na nagbabasa, hindi ka kaya sasama. Maiiwan ka kaya kung nadatnan ka niya na nagbabasa. Amen? Kaya magbulay-bulay tayo, mga kapatid. Praise God. Marami tayong malalaman, mga kapatid ko. Tayo ay nagbulay-bulay sa salita ng ating Panginoon. Kaya ito yung sagot ni Solomon sa mga bagay na ito, mga kapatid, sa verse 6. Sa verse 5, yung kanina na nabasa natin, sa verse 6, sabi ni Solomon, mga kapatid, sapagkat sa bawat panukala ay may kapanahunan at kahatulan, sapagkat ang karalitaan ng tao ay malaki sa kanya, mga kapatid. Hallelujah. Sa English, because to every purpose there is time and judgment. The misery of man is great upon him. Verse 7, sabi niya, sapagkat hindi niya nalalaman ang mangyayari, sapagkat sinong makapagsasaysay sa kanya kung paanong mangyayari. At saka verse 11, mga kapatid, sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi isinasagawa agad, kaya't ang puso ng mga anak ng mga tao ay lubos na nangalalagat sa paggawa ng kasamaan. Praise God. Mga kapatid ko, ang sabi ni Solomon, mga kapatid, dapat alam natin yung panahon at
yung kahatulan. Dahil mga kapatid, praise God, ang tao daw, pag nakagawa ng kasalanan, ay hindi sinisingil agad. Amen? Dahil ang Diyos, kung magparusa, hindi ka agad. Hayaan ka lang ng Diyos muna sa iyong ginagawa. Praise God, hallelujah. Praise God. At mga kapatid, praise God, parang pagtatanim yan, mga kapatid. Pag ikaw ay nagtanim, hindi ka kaagad mamumunga. Pag magtanim ka, halimbawa magtanim ka ng papaya, umaga't hapon, didiligin mo yan. At saka makikita mo yung bunga. Paano naman kung ikaw ay nagkasala? Sabi ni Solomon kasi, mga kapatid, ang sabi ni Solomon sa 11, sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi sinasagawa agad. Kapag gumawa ka raw ng masama, hindi ka hinahatulan agad. Hayaan ka lang muna ng Panginoon. Pero, pag nag-aani ka na, kung ano yung itinanim mo mga kapatid, praise God, yun ang iyong aanihin sa tamang panahon, praise God, at tamang paghuhukom. Sa sarili natin, sa individual mga kapatid, maganda na nahukuman na judge na natin ang sarili natin para hindi na tayo ma-judge ng ating Panginoon. Ang masakit, mga kapatid, pag umaani ka na, nagtanim ka ng masama, gumawa ka ngayon ng kasalanan, at alam mo, parang wala, okay lang pala. Pinalusot ako ng Panginoon. Pero yung pala, nung mag-ani ka na, masakit mga kapatid. Iiyak-iyak ka ngayon. Agi, ang tulay ay nagagawad pilay ko. Akin at agak na naikalan na problema. Mga kapatid, ito lang may patutuo ako sa inyo mga kapatid. Sa aking sinamahan na volunteer dito sa DOJ, sa Department of Justice, mga kapatid. Volunteer ako dyan. At saka sa National Chaplain of the Philippines, kasama ako mga kapatid. Doon, mayroon akong isang pastora na kasama. Magaling siya mga kapatid na pastora dahil head nurse siya ng Region 1. At pag nagsama kami, nagturo kami ng moral recovery program sa Lingayen, na-bless ako dahil magaling nga siya na magturo mga kapatid. Magaling siya mag-motivate, magaling na siya mag-English, magaling mag-motivate ng tao, magaling siya, yung sitwasyon, magaling siya mga kapatid. Na-bless ako. At pag siya ang kasama ko mga kapatid, na-bless ako. Minsan mga kapatid, dahil mahilig siya na mag-post, nag-post siya mga kapatid ng kanyang mga niluto. Sabi niya, nagluto siya ng pinakbet, nagluto siya ng sinigang, nagluto siya pinakita niya sa social media nagluto siya mga kapatid ng basta 6 na putahe yung kanyang iniluto, at yung last mga kapatid, dinuguan. Ang kanyang iniluto ay dinuguan. Sabi niya, my favorite. Among them all, this is my favorite. Sabi niya, pastora ito magaling, matalino. Maganda, matalino, magaling. Nag-bless ako. Pero nung nakita ko yung mga kapatid, nag-post siya na nagluto siya ng 6 na putahe kasama doon, dinuguan. Sabi ko, nag-comment ako sa kanyang post, sabi ko, pastora, kumakain pa pala kayo ng dinuguan. Sabi ko, sinagot niya ako kaagad. Ay pastor, sabi niya sa akin, sabi ng Bible, lahat ng pumapasok sa bibig ay hindi kasalanan. Yung lumalabas daw sa bibig, tama, diba? Magaling. Mahirap yung mga taong magaling na kasama minsan o kaya naggagaling-galingan mahirap na kasama yun Praise God. Sabi niya sa akin, ganito pastor,
sabi niya sa akin, hindi kami ay ang nilinis ng Diyos ay malinis na. Ay, sabi ko naman, para hindi siya ma-offend sa akin. Sabi ko, ay, ganun ba? Ay, hindi, pastor, kasi tinanong ko lang kung yung pala, kumakain pala kayo ng dinugan. Tinanong ko lang. Walang problema, no issue, no comment. Sabi ko, no issue. Okay, God bless you. Sabi niya, okay, tinums up niya ako. Pero mga kapatid, hindi tumagal. Hindi tumagal. Makikita mo, pag gumagawa ka ng masama, yung isang tao, kahit Kristiyano, kahit leader ka, pastor ka man, kung mali yung ginagawa, mayroong consequence. Anong consequence, mga kapatid, ng pastor na ito? Ito, nakwento ko lang kasi naobserbahan ko eh. Mga kapatid, hinayaan ko lang, hindi ko siya pinatulan, hindi ko siya sinabihan ng wala akong sinabi, basta no comment ako, pastor, okay lang na sa akin, walang problema. Kasi may verse na siya eh, sabi niya, yung pumapasok sa bibig ay hindi kasalanan, yung lumalabas, yun ang kasalanan. Sabi niya, ay magaling ito, kako. Oh, fine, sabi ko, sa isip ko, fine, okay, pastora, no problem, sabi ko. Pero mga kapatid, ang parusa ni pastora ay cancer. Na-cancer siya sa ovary, mga kapatid. Praise God. Sabi niya sa akin, mga kapatid, pastor, sabi niya sa akin, ipag-pray mo ako, sabi niya. Humihingi siya ng prayer request ngayon. May sakay ko siya, nag-meeting kami sa DOG, may sakay ko siya, sabi niya, pastor, nagkwento siya ng kaunti, kumusta ka na? Sabi ko, okay, nag-undergo ako ng chemotherapy. Yung chemotherapy niya, mga kapatid, ay praise God, hallelujah, may tawag ako, Sister Bilin, pakiabot niya kay pastor. Okay. Thank you. Kay Kwan, mga kapatid, sabi niya sa akin, yung nag-undergo ng chemotherapy dahil cancer siya, mga kapatid. Hindi ko alam kung anong stage yung cancer niya. Kapag kinikimo daw siya, mga kapatid, lahat ng ugat, sabi niya, masakit, pastor, sabi niya. Tapos nawawalan ako ng malay. Matindi. Ang nagpapagamutan niya ay sa Villaflor. Tapos sabi niya, pastor, ang susunod next week, sabi niya, araw-araw yun, mga kapatid na gato, nawawalan ako ng malay, sabi niya. Tapos ang susunod, sa Tarlac, sabi niya, ang kontrata ko doon, sabi niya, ay na magkikimo, may binanggit siya na terminology, mga kapatid, 200,000. Ang kanyang kontrata para ikimo siya doon sa Tarlac dahil wala silang machine dito sa Tagupa. Tapos sabi niya, matinding pagsubok mo, pastor. Bakit? Sabi niya, nung nakarang araw, sabi niya, nadinggi yung anak ko, sabi niya. Itinakbo namin ng ospital sa Villaflor, sabi niya. Naggastos ako ng 20,000, sabi niya. Ano yung dinggi? Ano yung dinggi? Sa dugo. Ano yung kasalanan? Dinuguan. Kaya mga kapatid, pag may ginagawa tayong kasalanan, halimbawa may kasalanan na ginagawa natin, tapos pinipilit natin. Yung mga, alam nyo, yung mga naririnig ko na yung sa post, yung mga kapatiran sa ibang yung pinanggalingan natin, may mga kapatiran doon na sabi nila, ang tithes sa Malakay, wala sa New Testament. Nasa New Testament na tayo, ang Malakay nasa Old Testament, wala nang Malakay sa O di fine. Pag ayaw nyo, ipilit nyo yung gusto nyo. Sila, ipililit nila yung gusto nila. Nasaan na sila? Backslide na sila. Kasi ayaw nila yung Malakay, magmalakay. Ayaw nila.
Tinatanggihan nila, wala na yung, sabi ni Soriano, wala na yung malakay sa New Testament. Hindi pa yun. Walang problema. Sa amin naman kapatid, mga kapatid, hindi namin tinuturo yung magbigay kayo ng tithes ninyo para kami ay yumaman o guminawa buhay namin. Maraming gagamitin ng Diyos. Sabi ko sa inyo, wala pa kayo, buhay na kami. Yan ang tandaan ninyo. Mayroon kaming Diyos na bumuhay sa amin, wala pa kayo. Ang gusto ng iba kasi, ayaw nilang magbigay dahil ayaw nilang suportahan ng gawain ng Diyos ito kasi. Pag ipinangaral namin yung tithes and offering, mga kapatid, isundin natin dahil nasa Biblia, mga kapatid, nasa Malakay yan eh. Huwag mo nga yan. Ang verse dito, ang Diyos natin ay siya yung kahapon, ngayon, at magpakailanman. He is the same yesterday, today, and forever. Saan sinabi? Kahapon. Yung Malakay 3:10, kahapon sinabi. Kailan gagawin? Kahapon, ngayon, at magpakailanman. Kaya yung mga kapatid, mayroong mga nagagalit na gano'n, tithes lalamutan, babagal na. Pero nasa Biblia, mga kapatid, kung gusto nyo rin, kakain kayo ng dinuguan, sige, fine. Parang gano'n, pero sa uli, masakit mga kapatid, 200,000 yung kontrata doon. Patayin lang yung cancer cell doon. Anong gusto mo? Mga kapatid, ibigay mo yung tithes mo o kaya i-hospital mo. Oh. Sabi namin mga kapatid, pag may nararamdaman kami, Panginoon, yung pampadoktor namin, ipakain na lang namin. Ibigay na lang namin sa kapatiran. Pag may nararamdaman asawa, bumili ka ng ukay-ukay, pamigay natin. Nagtatights din kami mga kapatid, hindi lang kayo. Nagtatights din ako. Pag hindi ako nagtights, napapagalitan ako. Pero, pinagpapala ako pag nagbibigay ako dito. Amen? Marami kasing nagagalit dyan, pero sa pagbibigay mga kapatid, mayroong buhay, mayroong kagalingan. Kausapin mo ang Panginoon, yung pampadoktor ko, Panginoon, ibigay ko na lang sa iyo. Itulong ko na lang sa mga kapatiran na wala sila. May mga kapatiran na walang pamasahay papunta, papalik. Mga kapatid, ibigay mo sa kanila. Nakatulong tayo. Ganyan kami mga kapatid. Sabi namin, tinuturo lang namin, heart to heart ito, tinuturo lang namin yung tithes para hindi kayo masakalot. Sabi ng Malakias, kung hindi mo ibigay ang yung tithes and offering, masasalot ka. Maraming problema ang lalabas sa iyo, marami kang paggagastusan, marami kang problema na darating pag hindi ka nagbigay. Yun ang gamot ng pagbibigay. Amen? Mga kapatid, kaya yun si Pastor Regine doon ko nakita. Pag pinipilit mo yung dinuguan, ayaw ng Diyos yung dinuguan, pipilit mo, sabi ng Diyos kung ano yung itinatanim mo sa katawan mo, kung sinisira mo ang katawan mo, sisirahin din kita, sabi ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung sabi ng Diyos, bawal kayong mag-alahas, sabi nila, huwag kayong mag-alahas. Bawal kayong mag-short o kayo nakalabas yung puso, huwag kayong magganyan. Ha? Para hindi kayo ma-rape. Hindi magkasala yung makakita. Baka, ang dagat-dagat sa pusod tayo mga kapatid, nakalabas pa yung pusod natin. Imbis na, yung lalaki, nakakagusto, mambabalaw lang nga, lagi, ang tuta na akapaway sa pusod tuta. Ang dagat-dagat. Mga ganun, mambabalaw lang nga. Amen. Praise God. Hallelujah. Di nagkakasala yung nakakakita. Ikaw ang dahilan kung bakit sila nagkakasala. Amen? Praise God. Palagpagan natin ang ating Panginoon.
Ang Panginoon, sabi ni Solomon, matagal siya na matagal siya na pumatol. Mayroong panahon. It takes time. Pag nagkasala ka ngayon, tapos umaani ka na pala, isipin mo, ano yung ginawa ko, Lord? Ano yung ginawa ko? Ano yung tinanim ko, Panginoon? Pwede ko bang putulin kagad? Hello? Yung tinanim ko na sama ng loob, pwede ko bang putulin agad? Kasi tumutubo na, nagbubunga na, pwede ko bang putulin? Pwede, ipaputol mo sa Panginoon. Habang may buhay, mayroong pag-asa sa Diyos. Amen? Habang pag iniyak mo yan sa Panginoon, nag-aani ka na ng iyong consequence, iyak mo yan sa Panginoon. Pakikinggan ka ng Panginoon. Hindi bingi ang tainga ng Diyos para hindi marinig ang iyong daing. Hindi maiksi ang kamay ng Diyos para hindi abutin ang iyong pangangailangan. Amen? Praise God. Hallelujah. Naalala ko mga kapatid, nung nagkasala si Adan at saka si Eva. Nagkasala sila. Anong sabi ng Diyos kay Adan? Sinong nagsabi sa iyo, Adan, na kakainin mo ang prutas na ito? Sabi niya. Anong sabi ni Adan? Si babae. Si babae, sabi niya, ang nagpakain sa akin. Tapos tinanong niya si Eva, pinuntahan ng Diyos si Eva. Eva, ano ang iyong ginawa? Sabi ng Diyos. Anong sabi ni Eva? Si Ahas, sabi niya. Tinuro niya si Ahas. Ang Diyos ba, tinanong niya yung Ahas? Ay, hindi kayo nagbabasa. Ha? Ang Diyos, tinanong niya ba si Ahas? Si Adan, tinanong niya si Adan, tinuro niya si Eva. Tinanong niya si Eva, tinuro niya si Ahas. Tinanong niya ba yung Ahas? Bakit? Ha? Nagsasalita yung Ahas noon o hindi? Nagsasalita. Bakit hindi niya tinanong yung Ahas? Ha? Kasi yung Ahas, ituturo niya si... Hindi. Ituturo niya si Satanas. Eh bakit hindi niya tinanong si Satanas? Ha? Ha? Wala siyang ituturo. Kasi alam na ng Diyos, kilala na niya si Satanas na siya ay sinungaling. Kilala na niya ng Diyos si Satanas na mamamatay tao. Kilala lang ng Diyos natin na si Satanas ay maninira. Yan ang katangian ni Satanas na alam na ng Diyos. Kaya hindi na niya sila tinanong. Bakit dalawa lang ang tinanong niya si Adan at saka si Eva? Para ipaalala sa kanila ang bilin ng Diyos Ama. Kaya napakaganda na tayo ay magbasa para alam natin ang bilin ng Diyos. Amen? Kapag alam natin yung bilin ng Diyos, gaya ng napag-aralan natin, hindi tayo gagawa ng masama. Hindi tayo gagawa ng kasalanan. At malalaman natin yung tama at mali. Hindi natin babaluktutin. Ang masakit, pag binabaluktot mo ang utos ng Diyos. Amen? Gaya ng dinuguan, binaluktot mo, binigyan mo pa ng verse, cancer yung labas. Iyak ka na yun. Iiyak sila. Iiyak si Pastor. Praise God. Dahil lang sa katigasan ng ulo natin. Mga kapatid ko, praise God, hallelujah.
Kapag wala tayong ginagawa mga kapatid, huwag nating ubusin ang ating oras sa kung ano-ano. Dito natin ibuhos yung oras natin sa salita ng Diyos. Dahil sa salita ng Diyos, marakip sumpang-sumpalataya. Amen? Maganda ang ating kahihinaan, maganda ang ating future. Praise God. Kapag alam natin yung bilin ng Diyos. Amen? Praise God. Hallelujah. Nung nagpastol si David, mga kapatid, ang yung baston ni David ay mayroong ganito ang forma ng baston niya. Kapag yung tupa lumilihis, bira yung tumay, tupa. Kaya, kung mayroong tayong magandang pastor, ang Panginoon natin ang ating pastor, hindi tayo mawawalay kailanman. Saan man tayo mapunta, mga kapatid, at kung ikaw ay nawawala, hahanapin at hahanapin ka ng Diyos. Iwanan niya yung 99, pupuntahan na yung iisa na nawawala. Walang iba yun, mga kapatid, nung tayo ay natakbuhan ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Binigyan niya tayo ng halaga. Pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Praise God. At mga kapatid, praise God. Hallelujah. Sabi ko sa inyo, mga kapatid, bigyan natin ng time ang salita ng Diyos para tayo hindi nawalay sa piling ng ating ano. Amen? Maganda yung sumusunod sa piling, mga kapatid, dahil hindi tayo mapapagalitan, hindi tayo mapapasama, hindi tayo gagawa ng kasalanan kapag alam natin ang utos ng Diyos, ang bilin ng Diyos. At may pagpapala dito sa utos ng Diyos. Pag sinusuway natin ang utos ng Diyos, pag kinukontra natin, pag binabaluktot natin ang utos ng Diyos, doon tayo magkakaroon ng kaparusahan. At iiyak-iyak tayo, mga kapatid, bakit nangyayari sa atin ang ganito? Dahil ang utos ng Diyos, di natin sinunod. Amen? Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, tayo tumayo lahat, mga kapatid. Hallelujah. 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 Kung tayo'y nagkakamali, mga kapatid, kung mayroon tayong problema, hallelujah. Kung nag-aani na tayo sa mali nating mga ginawa, mga kapatid, hindi pa huli ang lahat, mga kapatid, para pagsisihan ang mga bagay na ating nagawa. Pwede nating ipaputol yung sanga na inaani natin sa ngayon. Praise God. Nandiyan ang Diyos, buhay ang Diyos. Hallelujah. At hindi niya tayo pababayaan. Amen? Praise God. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Mga kapatid, sa umagang ito, bukas ang ating altar, mga kapatid, para tayo manalangin, tayo humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon sa lahat ng ating mga nagawa. Praise God. Hallelujah. Kaya matagal maghusga ang Panginoon dahil binibigyan pa tayo ng chance ng ating Panginoon. Praise God, para alam natin kung ano ang ating mga nagawang kasalanan. Pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos na siyang magbibigay ng kalakasan natin. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga kapatid, bukas ang altar natin, mga kapatid. Hallelujah, para tayo manalangin, para tayo ay magpuri.